Ito pong binahagi ng Kim Pao Universe Official sa kanilang account. Nagpasaya na naman po sila ng mga bata, mga kakimpaw, sa pamamagitan po ng pagbabahagi or pagbibigay ng mga regalo. Sabi niya nga dito, sabi ng Kim Pao Universe, outtakes, kids will always be kids. Love to see them happy and cheerful. Thanks everyone who made this possible. So maraming salamat sa mga sponsors ng Kim Pao Universe Official. Kasi hindi po nila yan magagawa kung wala yung mga taong nasa likod nito. At yun yung tinatawag na mga sponsors. Kitang-kita nga dyan mga kakimpaw yung mga pinamigay po ng Kim Pao Universe Official, mga naka-paper bag, and syempre may mga toys dyan, may mga food pack, mga kakimpaw. Sobrang nakakatuwa naman itong Kim Pao Universe kasi nagiging instrumenta sila para makapag-share ng blessings sa mga batang katulad nito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ito pong nabalitaan natin sa isang vlog. Tungkol ito kay Lakambini Chu na kung saan kamakailan nga po ay sinampahan ng kaso ni Chinita Princess dahil nga po sa mga pera po na nawawala sa account ni Chinita Princess. So kahapon po, 'di ba, ay nagkaroon po si Kim Chu ng taping para po yan sa special Christmas ng ABS-CBN. Ngayon, ito naman po ang lumabas kay Laka mga kakimpaw. Mula ito sa isang blog, credit po sa nag-post nito. Nabalita natin mga kakimpaw na di umano ay lumabas daw po ng bansa itong sila Kambini Chu. At since lumabas na nga po ang video at kumalat na sa mundo ng social media, maraming nagkokomento na bakit umalis sila Kambini Chu. Meron itong ongoing na kaso dito sa ating bansa. Komento ng mga netizen, hindi daw kaya tumakas na sila Kambini Chu nang malaman na sinampahan ng kaso ni Chinita Princess. Nag-alala nga po ang mga netizen, lalo na po ang mga sumusuporta at nagmamahal kay Chinita Princess. Kasi kung tumakas na daw sila Kambini Chu, paano na daw kaya yung kasong sinampa ni Kim? Hindi daw kaya ito kakaharapin nila Kambini Chu? So maging ako din mga kakimpaw, nagtataka po ako. Bakit po nakalabas kaya siya mga kakimpaw? Gayong ongoing po yung kaso na sinampa ni Chinita Princess. Kaya nga po ang komento ng isang netizen, bakit pinayagan ng authority na makalabas ng bansa sila Kam may kaso dito sa Pilipinas? Diba dapat kapag may kaso, hindi pinapayagan na lumabas ng Pilipinas? Bakit daw po ganon? Medyo naguguluhan din ako dito mga kakimpaw, no? Sana po may makapagpaliwanag kung saan ang punta nila Kambini Chu at bakit siya papalabas ng bansa? Or may katotohanan nga kaya itong lumalabas na video ngayon sa social media? Sana may mag-clarify nito mga kakimpaw nang sa ganon ay hindi po maalarma or mag-alala yung mga fans na sumusuporta po kay Chinita Princess. Kasi syempre, ang daming sumusuporta kay Kim tapos mag-aalala sila, no, bakit umalis sila Kambini Chu? Diba, sinampahan niya ng kaso ni Kim? So, paano ito haharap sa hearing kung wala ito sa ating bansa? Diba? Ganyan po yung mga katanungan nila, mga kakimpaw, na dapat ay masagot at mabigyang linaw tungkol nga dito sa kumakalat po na video. Kasi hindi naman fair yun, natataka siya, diba? Matapos ng mga ginawa niya kay Chinita Princess. Harapin niya yan at mag-explain siya kasi alam naman natin na makakapagpatawad si Kim Chu. 'Di ba? Kung sincere siya, nahihingi ng kapatawaran. So sana may makapagpaliwanag kung ito ba ay legit na umalis ng bansa or hindi. Okay? Ang balitang umalis ng bansa ang kapatid ni Kim Chu matapos siyang sampahan ng kaso ay isang sitwasyong hindi lang legal kung hindi malalim na personal at emosyonal. Kapag pamilya ang sangkot, iba ang bigat ng bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat balita. Sa ganitong mga pagkakataon, makikita natin na kahit ang mga kilalang personalidad tulad ni Kim Chu ay dumaraan din sa masalimuot na problema na sumasakit sa puso at nakaubos ng lakas. Kung totoo man ang pag-alis ng bansa, maraming posibleng dahilan. Maaring gusto nitong umiwas sa stress, sa panghuhusga ng tao, o baka naghahanap ito ng paraan para makapahinga at makapag-ayos ng sarili habang patuloy ang proseso ng kaso. Ngunit sa mata ng publiko, ang ganitong hakbang ay nagbibigay agad ng espekulasyon. Parang nagiiwan ng tanong kung ito ba ay pagtakbo, pag-iwas, o simpleng paghahanap ng katahimikan. Para kay Kim Chu, walang duda na napakabigat ng ganitong sitwasyon. Hindi biro ang magdesampa ng kaso laban sa sariling kapatid dahil sa huli, pamilya pa rin yun.
Ibig sabihin, dumating na siguro sila sa punto na ang problema ay lumampas na sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Ito ay senyales ng isang mas malalim at matagal ng hindi pagkakasundo na kinailangan ng resolbahin sa legal na paraan. Makikita natin kung gaano ka-responsable si Kim na kahit masakit pinili niyang ipaglaban ng tama at protektahan ang sarili. Pero kasabay nito, ramdam din ang lungkot dahil ang mga ganitong alitan ay nakakasira hindi lang ng relasyon kundi pati ng puso. Ang pinakamalinaw na mensahe dito ay ang bigat ng responsibilidad at katapangan ni Kim Chiu. Hindi lahat kaya itong harapin, lalo na't alam niyang may masasabi ang publiko. Pero ang pagtindig niya ay isang paalala na kahit sinong tao, artista man o hindi, ay may karapatang protektahan ang sarili laban sa kahit na sino, kahit pakadugo. Sa kabilang banda, ang pag-alis ng kapatid ay maaring indikasyon ng pressure, takot o pagod. Normal ito sa mga taong nasasangkot sa kontrobersya. Hindi tayo dapat basta humusga dahil hindi natin alam ang buong kuwento sa loob ng kanilang pamilya. Posibleng healing ang mangyari balang araw. Sa ngayon ay magulo, masakit at mabigat. Pero ang mga sugat ng pamilya, kahit gaano kalalim, ay pwede pa rin gumaling sa tamang panahon. Kailangan ni Kim ng suporta, hindi panghuhusga. Dahil ang pagtindig para sa sarili ay hindi pagiging masama, ito ay pagiging matapang. 3. Ang kapatid niya rin ay tao lang. Maaring overwhelmed, takot o hindi handa sa gulo. Sana'y magkaroon siya ng lakas ng loob harapin ang sitwasyon na maayos. 4. Magsisilbi itong aral sa maraming tao na ang pamilya ay mahalaga pero may hangganang pagtitiis kapag lumalabag na sa dignidad at kapakanan. Ang balitang ito ay parang dagok hindi lamang sa pamilya ni Kim Chiu, kundi pati na rin sa mga taong sumusubaybay sa kanilang buhay. Kapag may legal na alitan sa loob ng pamilya, lalo na kapag magkapatid, mas nagiging masakit at komplikado ang sitwasyon. Hindi lang ito basta usapin ng batas. Ito ay usapin ng tiwala, sama ng loob, at matagal na siguro nilang kinikimkim na problema. Ang pag-alis ng bansa ng kapatid ni Kim matapos ang pagsasampa ng kaso ay isang hakbang na agad nagdudulot ng maraming interpretasyon. Sa mata ng publiko, maaring magmukhang pag-iwas o paglayo. Pero sa personal na antas, maaring ito ay paghahanap ng katahimikan para maiwasan ang ingay at bigat ng kontrobersya. Maaring siya ay nahihiya, natatakot, nasasaktan o nalilito kung paano haharapin ang sitwasyon. Para kay Kim Chiu, hindi may kakailang mabigat ang pasang dala niya. Hindi madaling magdesisyon na iharap sa legal na proseso ang sariling kadugo. Bago umabot sa ganung punto, sigurado namang dumaan sila sa iba't ibang pagtatangkang ayusin ng sigalot. Ang pagsasampa ng kaso ay nangahulugan na lumagpas na siguro sa hangganan ng sitwasyon at kinailangan na niyang ipagtanggol ang sarili at ang kung anumang bagay na nasaktan, nanakaw o naabuso. Makikita rito kung gaano siya ka-mature at responsible. Kahit malakas ang pressure bilang artista, kahit maraming matangtang nakatingin, pinili niyang tumindig para sa sarili. At hindi lang iyon basta tapang, may kasamang sakit, pagod, at malalim na pag-iisip. Ang ganitong uri ng laban ay hindi glamorous, hindi masaya, at hindi madali. Ito ay emosyonal, nakakapanghina, at nakakapinsala sa puso. Sa kabilang banda, ang kapatid niya ay siguradong dumaranas din ng matinding emosyon. Ang pag-alis ay maaring senyales ng pagkalito, pagkabigla o pangangailangan ng distansya para makapag-isip. Hindi rin madaling masangkot sa public scrutiny, lalo na kung pamilya ang kalaban. Maaring nais niya munang lumayo upang mapanatag ang isip at damdamin. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama at mali. Ito ay kwento tungkol sa pamilyang nasaktan, maling nagawa na umabot sa legal na sukatan, paninindigang kailangang gawin kahit masakit, pag-alis na maaring senyales ng takot o pag-iwas, at isang pag-asang balang araw ay maayos din. Ang ganitong balita ay paalala na kahit ang mga iniidolo natin ay dumadaan din sa mabibigat na problemang hindi kayang resolbahin sa isang gabi. At sa likod ng ngiti ni Kim Chiu na nakikita natin sa TV, siguradong may mga gabing umiiyak, naghihintay at umaasang sana maghilom ulit ang sugat sa kanilang pamilya. Ang balitang pag-alis ng bansa ng kapatid ni Kim Chiu, matapos siyang sampahan ng kaso, ay nagpakita kung gaano kabigat at kaseryoso ang problema sa loob ng kanilang pamilya. Kapag umabot na sa puntong may legal na hakbang at may naghanap ng distansya o umalis ng bansa, malinaw na may malalim at masakit na hidwaan na hindi basta-bastang naresolba. Makikita rin dito na si Kim Chiu ay dumadaan sa isang napakahirap na yugto. Hindi madaling magdesisyon na ireklamo ang sariling kapatid,
Ibig sabihin, may dahilan siyang hindi niya kayang ipagsawalang bahala. At bilang public figure, doble ang bigat dahil bukod sa personal na sakit, may pressure pa mula sa publiko, opinyon ng tao, at ingay ng social media. Sa panig naman ng kapatid, ang pag-alis niya ay maaaring senyales ng bigat ng sitwasyon sa kanya. Maaring nahihirapan siyang sikmuray ng nangyayari, natatakot harapin ang kaso, o kailangang magpahinga mula sa stress at panghuhusga ng tao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay napakita ng isang malaling sugat sa pamilya na parehong panig ay dumaraan sa hirap. Hindi ito simpleng issue. Ito ay kombinasyon ng sakit, desisyon, responsibilidad, at pagnanais na maayos ang sarili at ang sitwasyon. At para sa publiko, ito ay isang paalala na kahit ang mga artista, may mga kwentong masakit at mabibigat na hindi nakikita sa camera. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng mas maikling reaction, mas emosyonal, o mas matapang na bersyon. Just tell me. Narito ang mas malalim at dagdag na perspektiba na maari pang may dagdag sa balitang ito. Ano pa ang may dagdag ko sa balitang ito? Malaking epekto ito sa mental at emotional state ni Kim Chiu. Sa kabila ng pagiging masayahin at palaging positive, hindi maikakaila na mabigat ang dinadala niya. Kapag pamilya ang may hidwaan, iba ang sakit. Lalo na't may publikong humusga at may mga taong hindi alam ang buong kwento pero nagkokomento. Ang pag-alis ng kapatid ay maaring makasama o makabuti depende sa intensyon. Kung ito ay para umiwas sa pananagutan, mas lalong lalalim ang problema. Pero kung ito ay para magkaroon ng espasyo, magpakalayo muna sa gulo at pag-isipang mabuti ang sitwasyon, maaring maging daan ito sa maayos na pagharap balang araw. 3. May posibilidad na maapektuhan ang reputasyon ng magkabilang panig. Si Kim bilang public figure ay sasabihang masama ng ilan dahil nagsampa ng kaso laban sa kapatid. Ngunit may iba namang hahanga dahil pinili niyang ipaglaglaban ang tama. Ang kapatid naman ay maaring tingnan ng publiko bilang umiiwas, bagaman hindi natin tunay na alam ang estado ng kanyang buhay o damdamin. Maaring magkaroon ng long-term consequences ang insidenteng ito. Hindi lang ito tungkol sa kasong legal, maaring maapektuhan ang relasyon ng buong pamilya. Ang trust issues na mabubuo ay maaring tumagal ng taon, maliban na lang kung may pag-usap, pag-amin o paghilom balang araw. 5. Pwedeng maging aral ito sa maraming tao, na kahit sino pa, kahit gaano kalapit, kapag may lumabag sa prinsipyo mo, may karapatan kang tumindig. Na kahit masakit, minsan kailangan ng boundaries. At minsan, ang paglayo ay hindi pag-iwas, kundi paraan para mahanap ng lakas para harapin ang katotohanan. 6. May pag-asa pa ring maghilom ang sugat. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang bawat pamilya may pagsubok at kahit gaano kalalim ang problema, may posibilidad pa rin ng kapatawaran at pagkasundo, hindi man ngayon, pero posibleng sa tamang oras.